Para maging isang epektibong leader sa operations, hindi sapat na kabisado mo lang ang iisang paraan ng pag-solve ng problema. Kailangan mong maintindihan ang buong ecosystem ng process improvement. Bukod kasi sa Six Sigma, may iba't ibang quality initiatives na na-develop over the past century at ito yung mga mismong nagpapagana sa mga pinakamalalaking kumpanya natin ngayon. So, let's dive right into your operational toolkit. Ihihimay natin ang mga frameworks na ito para malinaw kung kailan at saan natin sila dapat gamitin. Ngayon, bakit itanong nyo? Bakit ba natin kailangang pag-aralan ng iba't ibang quality methods na ito? Kasi lahat ng negosyo, kahit anong industriya pa yan, isa lang naman ang ultimate na patutunguhan, di ba? Gusto natin ng satisfied customers, efficient processes, fewer defects, at syempre, higher profits. Ito yung language ng leadership. Ito yung mga systems na ginagamit ng mga partner departments natin araw-araw. Regardless of your role, this is exactly how the business measures your impact. Kung hindi mo alam kung paano umaandar ang iba't ibang pamamaraan para ma-hit itong apat na ito, maiiwan ka sa operational strategy. Kaya simulan natin sa isa sa mga pinakamadalas ninyong marinig. Number 1, Lean Process Management, kung saan ang focus ay ang pagtanggal ng waste. Madalas nating pinagsasama ang Lean at Six Sigma bilang Lean Six Sigma, right? Pero may napakalaking pagkakaiba sa operational logic nilang dalawa. Ang Lean focuses purely on removing waste, habang ang Six Sigma naman focuses on removing variation para bumaba ang defects. Ang pinakapuso ng Lean ay ang konsepto ng Kaizen. It's a Japanese term na ang simpleng ibig sabihin ay change for the better. Think of it this way. Kung ang Six Sigma ang bahalang maniguro na walang palpak sa output mo, ang Lean naman ang nagsisiguro na walang nasasayang na oras, sobrang galaw o materyales habang ginagawa mo ang proseso. It absolutely maximizes value by strictly minimizing waste. Makikita natin yung clear application ng Lean araw-araw sa mga industriya dito mismo sa Pilipinas. Imagine the huge warehouses ng Shopee. Ginagamit nila ang Lean para tanggalin yung mga unnecessary na hakbang o motion waste sa pag-pick ng items, kaya mas mabilis na papak at na-ship yung mga parcels natin. Sa Jollibee, kung mapapansin ninyo, nakadesign ang layout ng kusina nila specifically para ma-reduce ang motion waste ng mga crew kapag nag-a-assemble ng orders. Sa BPO setting naman, it takes the form of removing redundant approval steps sa mga workflows na nagpapabagalan ng resolution time. At sa logistics, it's all about reducing the idle or wait time ng mga riders natin sa hub. The operational impact? Speed. Pwedeng i-apply ang konseptong ito sa formal na projects, sa daily operations mo, o kahit sa mga digital workflows. Now, from the fast-paced efficiency of Lean, let's step back a bit and look at a broader framework. Number 2, Total Quality Management or TQM. Ito naman ang framework na nakafocus sa culture of quality. Ang TQM ay hindi lang basta isang simpleng tool. Ito yung isa sa mga pinakaunang formal quality methods na talagang sumikat mula 1950s hanggang 1980s. At hindi lang ito nakatutok sa process steps, ha? Tungkol ito sa pag-build ng isang culture of quality na nakaangklas sa ethics, integrity, trust at teamwork. Isang magandang halimbawa rito ay isang malaking manufacturing plant natin sa Laguna. Ginamit nila ang principles ng TQM para i-empower mismo yung mga machine operators sa production floor at hindi lang nakaasa sa mga managers. The logic is simple. Kapag empowered ang tao at may maayos na communication, naturally, nababawasan ang rework at tumataas ang moral. Pero ang pinakamalaking game changer na nagawa ng TQM noon pa man, ito yung pag-eliminate ng silos. Pinilit ng TQM ang mga organisasyon na tigilan ng pagiging makasarili ng bawat departmento. Instead, it pushed them to take a true, unified enterprise approach pagdating sa kalidad. Pero paano kung hindi na sapat yung culture building lang at kailangan mo nang baguhin ng buo ang sistema? Number 3, Business Process Re-engineering or BPR. Dito na pumapasok yung tinatawag nating radical change. Let me be very clear here about the operational logic. Ang BPR ay hindi para sa maliliit na adjustments o incremental wins. Nakafocus ito sa radical at malawakang organizational change na kadalasan ay dala ng pagpasok ng bagong software o cloud automation. Literally, isa itong total technical redesign. Ginagawa natin ito kapag ang isang proseso ay completely obsolete na o kaya naman sobrang broken na para i-repair pa. So the crucial takeaway is this. Kung ang Lean ay tungkol sa pag-aayos at pagpapabilis ng kung ano na yon meron kayo, ang BPR ay tungkol sa pagwasak ng luma para makapagtayo ng panibago na mas malakas at mas akma sa demands ng modernong negosyo. Para ma-visualize ninyo yung bigat ng operational footprint ng BPR,
Let's look at these local scenarios. Kapag ang isang malaking bangko sa Pilipinas ay nag-replace ng buong legacy core banking system nila papunta sa isang modern digital platform, that is BPR. Kapag ang isang buong BPO company ay iniwan na ang kanilang on-premise servers at nag-migrate na ng lahat ng tools nila papunta sa cloud infrastructure, that is also BPR. O kaya kapag ang isang nationwide logistics firm ay nire-design ang buong routing architecture nila mula ground up, it requires massive capital, sobrang taas ng risk, pero high reward kasi literal na nire-re-engineer nito ang buong capability ng negosyo mo. Now, let's move away from those massive tech overhauls at lumipat tayo sa paano ba natin i-align ang mga tao at proseso natin. Number 4, ang Rummler-Branche method. Isa itong strictly cross-functional approach. Ang logic ng Rummler branch is perfectly straightforward. The performer plus the process equals your goals. Nag-focus ito sa tatlong critical levels, the performer, the process, and the organization, gamit ang isang framework na kilala bilang 9 boxes model. So bakit ito mahalaga? Sa isang BPO operations, for example, ginagamit ito for tight cross-functional alignment. Paano mo i-align yung individual performance metrics ng isang ahente doon sa process guidelines ng quality assurance team? At paano ito lahat makakaapekto sa overall goals ng mismong kliyente ninyo? That's exactly the gap that Rummler branch solves. Ipinapaalala nito sa atin na hindi pwedeng magaling lang ang tao pero palpak naman ang proseso, at lalong hindi pwedeng perfect ang proseso pero hindi naka-align sa performance management ng tao mo. Mula sa operational alignment, mag-shift tayo papunta sa mabilis na mundo ng tech-driven development. Number 5, Scrum for Agile. Ito naman yung gold standard para sa fast tech development. Ang Scrum ay isang napaka-specific na method sa ilalim ng Agile programming na sadyang ididesenyo para sa mabilis at iterative na pag-develop. Kasi sa halip na maghintay ka ng isang buong taon para lang sa isang system upgrade, ang Scrum cycles ay usually tumatakbo lang ng 2 to 4 weeks. Hinahati natin ito sa tatlong konkretong phases. Step 1 ay ang pre-game, kung saan sinusuri natin yung requirements at nagpaplano ang development team. Step 2 ay ang game. Ito na yung mismong development sprints kung saan araw-araw may ginagawang part ng system yung team. At ang Step 3 ay ang post-game. Dito na pumapasok yung rapid QA, testing at yung final release ng bagong tech feature. Dito sa Pilipinas, lalo na sa IT at tech space, ito talaga ang standard na lengguwahe na maririnig ninyo. Take GCash for example. Mapapansin ninyo na palagi silang may mga bagong features at updates na inilalabas almost every sprint. Ganon din sa Lazada, kung saan constant yung updates sa mga seller tools nila para mabilis silang maka-adapt sa needs ng e-commerce market. At sa mga BPO IT teams natin, kung kailangang mag-build agad ng custom dashboards para sa isang bagong campaign ng kliyente, Scrum ang ginagamit for rapid technical deployments. Kaya kapag sa Six Sigma project mo ay natukoy mong kailangan ng system change, madalas ipapasa mo yan sa Scrum team para mabilis nilang ma-build at ma-deploy ang solusyon. Mula sa fast internal tech development, tatawid tayo sa isang pamamaraang nagmumula sa labas, papasok sa loob. Number 6, Customer Experience Management or CEM. Ito yung strict, absolute customer-first approach. Gusto kong talagang pakinggan at pag-isipan ninyong maigi ang operational reality na ito. If organizations cannot link a process to the customer, then they must ask whether the process is necessary. Yan ang mismong kaluluwa ng CEM. Kumpara sa ibang methods na heavily focused sa internal efficiency, ang CEM takes an outside-in approach. Ang tinatanong nito palagi ay, ano ba ang gusto o kailangan ng end user natin? Kasi ang tunay na halaga ng isang proseso ay hindi nakadepende sa kung gaano ito ka-high-tech o kahirap i-maintain sa loob. Nakadepende yan sa value na naibibigay nito sa customer. Kung ang ginagawa natin sa operations ay hindi naman nararamdaman, hindi na-appreciate o literally walang kwenta sa customer natin, we absolutely need to question the existence of that process. Paano bang nagiging operational ito sa totoong buhay? Well, in-improve ng Shopee ang kanilang real-time delivery notifications. Hindi lang basta para sa tracking ng mismong riders nila, kundi para laging kampante ang customer kung nasaan na ang parcel nila. Sa Jollibee, palagi nilang inoobserbahan at binabago ang drive-thru flow nila para masiguro na hindi nakakaramdam ng friction o inip yung customer na nasa loob ng sasakyan. At sa GCash, patuloy ang pag-streamline ng app navigation nila based purely on what the users find intuitive at madaling itap.
Sa CEM, the entire process architecture is dictated entirely by what the customer experiences. And finally, from that deep analysis, let's transition sa pinakamabilis na method sa buong toolbox natin. Number 7, ang Jumpstart Method. Ito ang ginagamit natin para sa mga mabilisang solusyon. Kung ang BPR na pinag-usapan natin kanina ay nangangailangan ng napakalaking budget at mahabang oras, ang Jumpstart Method ay strictly nakadesign para sa mabilis, ligtas at one-meeting fixes lang. Paano? Ginagawa ito sa pamamagitan ng isang fast-paced, single-session brainstorming para ma-identify agad ang problema at ma-deploy ang solusyon on the spot. Halimbawa nito ay kapag nag-huddle ang isang team leader at ang kanyang BPO team para i-fix agad ang isang simpleng call routing issue sa floor within 30 minutes. O kaya naman, isang restaurant crew na niresolve agad ang isang nagiging bottleneck sa kusina nila bago pa man mag-start ang weekend rush. But let me be clear on this. Absolutely hindi mo gagamitin ang Jumpstart para sa mga big organizational risks at lalong hindi para palitan ang core systems ninyo. Nakalaan lang ang method na ito para sa mga small, safe improvements na nangangailangan ng immediate action. To wrap this all up in one clear view, ang mga pamamaraang ito ay nagbibigay sa atin ng malinaw na framework kung nasaan tayo at ano ang kailangan natin. Mula sa Lean na direktang nagtatanggal ng waste gaya sa kusina ng Jollibee, sa TQM na bumubuo ng matibay na kultura ng kalidad sa loob ng planta, sa BPR na ginigiba at niredesign ang buong sistema tulad sa mga bangko, sa Rumler Brache na ina-align ang performance at proseso sa mga BPO, sa Scrum na pinapabilis ang tech deployments gaya ng sa GCash, sa CEM na inuuna ang experience ng customer natin sa Shopee hanggang sa Jumpstart na ginagamit natin sa mga mabilisang team huddles para sa mga immediate issues sa floor. Bilang isang leader, tandaan mo na hindi sapat na may dala kang martilyo at ituturing mong pako ang lahat ng operational issues. Kailangan alam mo exactly kung anong tulang bubunutin mo mula sa iyong operational toolbox para sa bawat particular na sitwasyon.